Ito, gusto mo tanggal ka? Ha? Gusto mo tanggal yan? Ito, Jay. Iba. Kalalaki naman yan. Ayun ang plat, oh. Sa taas. Ito maganda, may heels oh. Ito oh, ganda. Yan. Ito ganda. High heel. Tsaka to oh. High heel. Ay, may nakita ka ba kayong ganito na sa, ano, sa Shopee? Oo, marami nga doon eh. Kaya hindi ko sa'yo na ipapakita ko. Yung makintab na eh. Ito. Tingin nga. Tulos ako. May heels. Ayan. Wala nang pagpipilian. Kita ko na tayo. Magbukas na tayo. Tumugot. 1, 2, 3, go! Ayan. Kaya lang hindi mo aldi. Ay, ganyan. Pinakita niyo sa akin. Ayan oh. Sa kabila. Oh, ayan. Magkaparehas lang yun. Nabago lang ang takip. Oh, para na, para na. Nay, bili mo akong tumbler. Ayan din. Dito muna tayo. Ay, cute ang flat. Wag yan. Wag yan. Wag yan. Ito? Thermos eh, battle thermos. Nakalagay. Sige ka pwede. Pwede? Pwede ba Ganda ito? nito. Hindi, nawawa. Nay, ito kaya. Iiwan mo sa akin pag sasabi mo. Nay, gusto ko ng tumbler. Ng neto. Vacuum battle, wall vacuum, ibig sabihin. Leather strap, is ito wireless. Oh, hot and cold eh. Oh, ayan oh, hot and cold. Wala. Alam ko ba? Emak mo din yan. Ay, sige pala. Kung sino yung bibili natin. Papaana lang ako na eh. Sakit tayo pa ako eh. Kasi Bibidyo kayo mo. Ay, bawal. Alipanta evento. Ama naman, stainless talaga yun. Marami ka apong ano doon. Hindi din yun, hindi naman hot and cold yun. Ito. Tanungin mo kung hot and cold yan. Ayan, nakalagay na nga. Ayan. Ayan. Ayan dito. Cappuccino. Assassino. Laba ka sa Pumili ka. Tornita. Chiraca. Chileste. Please be careful when drinking the hot drinks to avoid scalding. Oh, ito maganda. Hello guys! Ito nga pala yung karugtong ng video kahapon nung nag-Jollibee sila. So after nga nilang mag-Jollibee at eto nga namili sila ng ilang mga gagamitin sa bahay at sa magiging boarding house ng aking anak. Kung mapapansin nyo nga pala guys, malapit na magpasukan ng aking anak sa college. So kailangan niya ng mga konting gamit para doon sa boarding house. Pinag-boarding house ko nga pala ang anak ko para malaman niya kung gaano kahirap ang mag-isa. Yung mamuhay ng mag-isa, yung mag-aasikaso ng sarili niya. Kasi simulat bata pa lang siya, ay nanay ko na ang nag-aasikaso ng mga kailangan niya, yung pagkain, paglalaban ng damit, at lahat-lahat bago pumasok sa eskwelahan. Ngayon napagdesisyonan ko na mag-boarding house siya para malaman niya kung gaano kahirap ang mag-isa. Kasi ayoko din naman lumalaki yung anak ko nang walang alam. Kasi ayoko rin ng
umaasa siya sa mga magulang ko. Ayoko rin naman na lagi siyang may inaasahan. So, gusto ko rin siyang tumayo sa kanyang sariling paa. Gusto ko rin siyang maging independent. Nang para sa ganon ay matutunan niya kung paano maging mamuhay ng mag-isa ng walang inaasahan. Kasi ayoko masanay sila na laging merong taong nakapaligid sa kanila para tumulong. Kasi hindi sa lahat ng panahon meron silang kasama sa buhay gaya ng nag-aasikaso sa kanila. Yung anak ko nga pala ay first year college ngayong August. So, pinag-aral ko siya sa medyo private na school or private talaga siya. Kasi yun lang yung pinakamalapit na school sa amin eh. Malapit na siya pero kailangan pa rin niya mag-boarding house kasi ang pasok niya ay 6 a.m. I mean is 11 a.m. to 6 p.m. So, wala na pong biyahe na papunta sa amin ng ganong oras. Kaya pinag-boarding house ko siya. Although mahirap man, pero kailangan talaga. Minsan, kailangan nating gawing independent yung mga anak natin para matuto sila sa buhay. 18 years old na siya, so kailangan nating ipamulat sa mga anak natin na hindi sa lahat ng bagay ang magulang ay nasa tabi. So, kailangan natin turuan maging matatag at malakas yung mga anak natin. Huwag natin hahayaan na lagi tayong nasa tabi nila kasi kung lalaki sila na ganito, lagi na lang silang aasa sa atin or lagi na lang iisipin nila na lagi tayong nasa tabi niya. Huwag natin isa-isip sa isip nila na nandyan naman ang nanay ko, nandyan naman ang mama ko, or nandyan naman sila, tutulungan naman nila ako. Huwag nating hayaan na ganun yung may tatak sa isip nila. Kasi minsan, nagiging tamad or nagiging parang pabaya ang mga anak natin kapag ganun ang nasa isip nila. So, kailangan nating ipamulat sa kanila kung gaano kahirap maging isang independent. At itong video na to ay siya nga pala ang nagbibideo dito mga oras na to. Medyo magalaw siya kasi nasa loob sila ng tricycle. Kasama pala yung bunso kong anak. So sabi ko, kung gusto nyong mamasyal, gusto nyong kumain sa labas, kumain kayo para naman kahit hindi nila ako kasama, mapasaya ko sila sa ganung bagay. Kasi kahit na sabihin natin gusto natin makasama natin yung mga anak natin pero hindi natin magawa dahil malayo tayo at nagsasakripisyo tayo dito sa ibang bansa. At eto na nga pala yung mga pinamili nila. Pasensya na kayo at itong anak ko hindi nga nagsasalita. Sabi ko kasi ipakita sa akin yung mga binili nila para naman sa ganon ay may upload ko dito sa aking YouTube channel. So ayan nga pala meron silang binili na envelope plastic, chinelas at itong tumbler. At itong tumbler na to ay para sa bunso ko. Ito nga palang anak ko, ayaw ipakita yung muka. Ewan ko ba bakit laging ganito ang video nito. Ayaw papakita yung muka, pinapakita lang yung mga binibili at hindi nagsasalita. So kaya ito, napilitan ako mag voice over. At ito nga pala yung sumunod na binili, tumbler niya. So itong tumbler na to ay stainless. So, hindi ko alam kung magkano yung mga presyo na yan. Hindi ko na rin inalam. Basta kung ano yung mga gusto nila sa gamit nila, ay hinahayaan ko na lang para nang sa ganon ay makapili sila kung anong gusto nila. Yan tumbler nga pala na yan ay hot and cold na. Pwede mo siyang lagyan ng malamig, pwede mo siyang lagyan ng mainit. So, pwede ka rin magtimpla ng kape dyan para nang sa ganon ay hindi mabilis lumamig. So, yan pinapakita niya nga yung loob kung ano-ano ang mga nakalagay. Nakakatuwa lang guys kasi nung ako mga nag-aaral, mga gantong edad nila, hindi talaga ako nakaranas ng mga ganito. Kaya ngayon sila na ang nag-aaral, gusto kong iparanas sa kanila yung mga hindi ko naranasan kasi sobrang hirap at hindi ko talaga kaya ng mga magulang namin noon. Kasi yung mga magulang namin noon ay walang permanenteng trabaho kundi nakikisaka lang sa panahon ng taniman, panahon ng palayan, panahon ng pag-aani. At ang nanay ko naman ay may maliit na tindahan. 4 kaming magkakapatid, sunod-sunod kami. So, 4 din kami nag-aaral. Kaya yung kita ng mga magulang namin ay hindi talaga sapat para makabili ng mga ganitong bagay. Yung kinikita nila noon ay sapat lang para sa aming pang-araw-araw at sa mga bayarin sa eskwelahan. So, hindi na rin kami nagde-demand noon kung ano lang yung kayang ibigay ng magulang namin ay tinatanggap na lang namin. Pero ngayon, nung ako na nagkaanak, ay lahat ng gusto nila at lahat ng gagamitin nila sa eskwelahan ay talagang pinipilit kong ipabili sa kanila. Kasi ayoko ipamulat sa kanila at iparanas sa kanila kung ano yung hirap na dinanas namin magkakapatid nung kami pang mga nag-aaral. Kasi nung mga nasa edad namin na ganito,
kung tutuusin po, 14 years old pa lang ako ay nagtrabaho na ako. Natuto na akong tumayo sa sarili kong paa. Naghanap na ako ng pwedeng pagkakakitaan para makatulong sa magulang. 14 years old po ako, kung di nyo po malalaman. Nakikilabada na po ako, nakikilabada kung saan. Para nang sa ganun, pag may bayarin sa eskwelahan, ay sa sariling pera ko na ako kukuha. Nang sa ganun na hindi na problema ang aking mga magulang. Pero ngayon, yung anak ko talaga, Diyos ko, hindi katulad ko na naging matatag at malakas. Pero okay lang sa akin kasi hindi ko naman sila pinipilit na maging kagaya ko na kung gaano kalakas at katatag ng panahon ng edad nila. At ang iba nga pala dyan ay mga school supply nila gaya ng papel, gaya ng notebook, mga gagamitin nila sa eskwelahan. So, meron din ilang mga bagay na binili dyan yung anak ko na gagamitin niya sa boarding house, katulad yung kaserola na yan. Kasi syempre, kailangan ng mga gamit mo na paglulutuan. Sabi ko, bumili din siya ng mga ganyan para nang pag magluto siya at mapilitan siyang magluto at na matuto rin siya magluto kung paano kahirap mag-asikaso ng kanyang sarili. So, yan, hindi niya nga alam kung paano ikabit ang takip na yan. So, sabi ko, ipakabit na lang kay tatay para malaman niya kung paano. So, maliit lang yan guys para sa sarili niya or pwede na rin pag marami sila doon sa boarding house nila. 4 nga sila sa boarding house nila na magkakasama. So, sabi ko, bumili siya ng mga sariling gamit niya para hindi siya nanghihiram. Magdala na rin siya ng mga plato, baso, kutsara, para meron din siyang sariling gamit. Kasi sa pag-boarding house, hindi natin alam kung ano ang meron sa mga kasama natin sa boarding house. Unang-una, yung pakikisama mo, yung ugali, yung kung paano mo pakikisamahan yung mga kasama mo sa loob ng isang bahay. Anyway, puro babae naman sila doon kaya medyo komportable naman ako at yung school niya ay walking distance lang. At ngayon nga pala, bumili nga rin pala siya ng half-sack para sa sapatos niya. Kasi hindi na uso yung sapatos na puti ang medyas kapag college na. So, yung black shoes niya, yan ang kapalit. Ayun yung ilalagay niyang medyas. So, ewan ko kung ano hinuhugot niya dito. So, ewan ko kung ano pa yung papakita niya. So, yan, bumili din siya ng mga ballpen, papel, na gagamitin niya. So, wala na rin siyang notebook na binili kasi nga, meron siyang laptop na binili ko ng birthday niya, regalo ko sa kanya. So, yun na lang yung pinakagagamitin niya para sa kanyang homework, assignment o ano pa. Bumili rin siya ng pabango. Siguro nakyutan siya dito sa spray na to. Ewan ko ba kahit na maliit na bagay lang okay na. At ito nga yung sumunod na binili niya, yung sapatos na may heels. Diyos ko, Lord. Ito yung mga pinamili Diyos namin ko. kahapon. Alam niyo ba guys, nung ako nag-aaral, mahilig din ako sa ganitong heels. Pero alam niyo kung gaano katangkad yung anak ko, tapos plus yung heels na yan. Siguro lampas na sa akin yung height niya. Pero anyway, ganito talaga yung sinusuot sa kolehiyo. Ang ganda niya guys, sobra. Nakakatuwa lang at marunong na siyang pumili sa sarili niya. Dati kasi noon ako ang pumipili. At yung nanay ko para sa susuot niya at mga gagamitin niya. Ngayon siya na ang namili para sa sarili niya. So alam niya kung ano yung kaya niya. O yan guys, minomodel na nga niya yung sapatos niya. So okay naman siya guys. Yun nga lang, may kalakihan talaga yung paa niya. Tapos yung iba dito, ayan, noodles na kailangan sa boarding house. Yung iba din paninda ni nanay, like ito, pansit canton. Ayan. Pansit canton.